Kinabukasan, matapos makabawi ng tulog at maunat ang kanyang mga pagod na kalamnan, tinanong siya ng isang doktor kung siya ang tagapag-alaga ni Lee Soo-jin. Tumango si Kim at tinanong kung may mali. Sinabi ng doktor na kailangan nilang mag-usap ng pribado. Ang eksena ay lumipat sa opisina ng guild, kung saan maraming manlalaro ang nagtipon-tipon malapit sa gate, nagkukwentuhan. Isang lalaki ang nagtanong sa kanyang kaibigan kung gusto niya ng soju. Habang nag-uusap sila, nakita nila si Kim, ang tutorial slayer. May isang blonde na lalaki na nagsabi na siya ay malaking tagahanga at gustong bumati. Pero nang tumingin siya kay Kim, biglang nawala ang kanyang ngiti. Mukhang stressed out si Kim, talagang wala sa sarili. Nakaangkla siya sa mga salita ng doktor na paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Ang kanyang ina ay nasa masamang kalagayan, at ang kanyang mga kalamnan ay talagang nasira. Sinubukan na nila ang lahat pero huli na talaga ngayon. Pumasok si Kim sa gate nang walang sinasabi. Isang grupo ng malalaking halimaw na parang toro ang naghihintay sa kanya, pero ang isip niya ay nasa ibang lugar. Patuloy siyang nag-iisip tungkol sa sinabi ng doktor. Hindi nila alam kung ano ang nagpapasakit sa kanya. Ang tanging magagawa nila ay humingi ng tawad. Mayroon pa siyang 3 buwan hanggang 1 taon na natitira. Ang galit at pagkakasala ang nagtutulak kay Kim pasulong. Sinasisi niya ang sarili niya. Akala niya, lahat ito ay dahil sa kanya, kung hindi siya nag-atubili. Kung hindi siya nanatili sa likuran, kung sana'y naging mas matatag siya noon. Si Kim ay nagmamadali patungo sa mga halimaw. Ang bilis niya ay hindi kapani-paniwala. Tanging isang mahina na liwanag ang sumusunod sa kanya. Wala pang pagkakataon ang mga halimaw na makapag-react bago niya sila durugan gamit ang di mapipigilang lakas. Nakatayo siya sa isang basang burol sa ulan, handang wasakin ang anumang nasa kanyang daraanan. Tinanong ni Lu kung nawawala na siya sa sarili, tinatanong kung sinusubukan ba niyang tapusin ang kanyang buhay at pinapaalalahanan siyang magpakatatag. Sumingit si Elle, sinabing talagang may sakit ang ina ng kanilang master, at halatang nahihirapan siya dito. Samantala, sa 90 palapag ng tore, sa gitna ng isang tao, nahuhuli ni Kim ang atensyon ng lahat habang naglalakad siya na may maraming backpack na nakasabit sa kanyang likod. Nagsimula ng magbulungan ang mga tao, nag-iisip kung nagdadala siya ng mga kristal o kung nag-iipon na siya ng mga ito sa loob ng maraming taon. Hindi sila makapaniwala na naghahunt siya dito ng 2 linggo ng sunod-sunod. Isang lalaki mula sa pulang grupo ng mga manlalaro sa Smurf Guild ang lumapit kay Kim at tiningnan ang kanyang mga bag. Nagpakita siya ng tusong ngiti at tinanong kung mabigat ang mga ito. Pero halata namang gusto lang niyang makuha ang mga hiyas sa loob. Hindi na nag-abala si Kim na sumagot. Ibinunot niya ang kanyang espada at itinutok ito sa leeg ng lalaki. Nagtigilan ang lalaki pero sinubukan pa ring magpakakul, sinasabing hindi alam ni Kim kung sino ang kinakalaban niya. Tinutukan siya ni Kim ng tingin na puno ng galit at sinabi niyang tumahimik at umalis. Pagkatapos, binalaan niya ito na huwag nang muling humawak ng gamit ng iba. Ang mga binti ng lalaki ay nagsimulang manginig sa bigat ng masamang balak ni Kim. May isang miyembro ng guild na lumapit at nagtanong kung ano ang nangyayari. Agad na umatras ang Smurf Guild at sumigaw ang bully ng pangalan ni Kim habang tumatakbo siya, nagbabalibol ng mga walang laman na banta na malinaw namang wala siyang lakas ng loob na ipatupad. Tumingon si Kim sa lalaking bagong dating. At ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang si Sung-hoon mula sa Korean Players Association. Sabi niya, nagtatrabaho siya sa seguridad sa 19 na palapag at tinanong si Kim kung ano ang nangyari. Sabi lang ni Kim na tinitingnan ng mga lalaking iyon ang mga gamit niya. Tumango si Sung-hoon at sinabi na hindi na iyon bago, lalo na sa dami ng mga kristal na dala ni Kim. Pagkatapos, tahimik niyang nahulaan ang pangalan ni Kim, na medyo nakagulat kay Kim. Pagkatapos, umupo si Kim sa tapat ni Tae-sik at binanggit si Sung-hoon. Tinanong niya kung kailangan bang idamay ni Tae-sik ang isang inosenteng tao sa gulo na ito at gawing wanted man. Naalala niya na sinabi ni Sung-hoon na dapat humingi siya ng bonus kay Tae-sik kaya binanggit niya ito. Tumango lang si Tae-sik at sinabi, sige, walang problema. Pagkatapos, tinanong ni Kim kung bakit siya dinala pabalik ni Tae-sik. Sabi ni Tae-sik na pumasok si Kim sa tore 2 linggo na ang nakalipas at wala nang nakarinig mula sa kanya mula noon.
Tinanong ni Kim kung iyon lang ang dahilan. Doon na naging seryoso si Tae-sik. Sinabi niya kay Kim na maaaring may paraan para magamot ang kanyang ina gamit ang isang bagay na tinatawag na elixir. Alam na ni Kim kung ano iyon. Ito ay isang napakabihirang magical na potion na kayang magpagaling ng anumang sakit. Kinumpirma ni Tae-sik na 3 lamang sa mga ganitong bagay ang natagpuan. Ang una ay lumitaw nang may nakatapos sa ika-50 palapag ng maaga matapos unang lumitaw ang tore. Ang dalawa pa ay mga gantimpala mula sa mga pintuan. Medyo nagulat si Tae-sik na alam na ni Kim ang lahat ng ito. Sabi niya, dapat ding mapansin ni Kim kung ano ang pagkakapareho ng dalawang pintuan na yon. Nalaman ni Kim na pareho silang mga pintuan ng labirinto. Ang mga pintuang ito ay kilala sa pagiging sobrang hirap na may mga random na halimaw, mahihirap na tagapagbantay, at iba't ibang uri ng bitag. Pero kahit sino na may ID ay pwedeng pumasok dahil hindi naman ito nakaranggo. Kakalabas lang ni Tae-sik kay Kim na may lumabas na pangatlong gate ng maze sa US 2 araw na ang nakalipas, at ito na ang huli nilang pagkakataon para ayusin ang mga bagay. Bago umalis si Kim, pinaalalahanan siya ni Tae-sik na maligo muna ng mabilis para hindi magalit ang kanyang ina. Binanggit din niya na siya na ang bahala sa lahat ng gastos para sa mga bagay na dinala ni Kim mula sa gate. Habang umaalis si Kim, humihikbi si Tae-sik, nararamdaman ang pressure na tulungan siya muli. Hindi nagtagal ay nakasalubong ni Kim si Sung-hoon, na hindi masyadong natuwa dito, pero sinabi na inutusan siyang samahan si Kim hanggang sa gate. Mukhang gusto talagang makita ni Tae-sik kung karapat-dapat ba talaga si Kim sa bonus na yon. Idinagdag ni Sung-hoon na naayos na ni Tae-sik ang lahat ng papeles para sa pananatili ni Kim at kumuha na ng mga supply, kaya dapat na silang umalis ngayon. Humiling si Kim ng 1 segundo bago sila umalis. Ang eksena ay lumipat sa base sa ika-20 palapag, at may notification na pumasa si Kim sa pagsusulit, na nag-level up ng kanyang synchronization skill sa E-rank. Ang upgrade na ito ay nagbibigay daan sa kanya na gamitin ang hanggang 35% na mas maraming kapangyarihan ng kanyang ego. Sa tingin ni Kim, napakabihira na makakuha ng ranked skills at mas masigla siya ngayon kumpara noong nasa pagsusulit siya. Binanggit ni Sung-hoon na ang pag-clear ng 20th floor test ay karaniwang tumatagal ng 1 buong araw, pero natapos ito ni Kim sa loob ng wala pang 20 minuto. Nasa pagkabigla pa rin siya pero binaliwala ito at sinabi kay Kim na kailangan na nilang umalis. Tinanong ni Kim kung kailan ang flight nila, at sinabi ni Sung-hoon na wala silang flight. Medyo nalilito si Kim hanggang sinabi ni Sung-hoon na pupunta sila sa ika-5 palapag. Binanggit niya na ang tore ay napakalaki at nahahati sa mga zona, kaya ang mga manlalaro mula sa iba't ibang bansa ay halos hindi nagkikita, pero ang lahat ay konektado pa rin sa buong mundo. Habang sumasakay sila sa isang elevator, nagulat si Kim nang makita itong gumagana dahil halos walang kuryente ang tore. Ipinaliwanag ni Sung-hoon na ang buong lugar ay tumatakbo tulad ng isang napakalaking artifact na pinapagana ng mga energy crystal. Nang bumukas ang mga pinto ng elevator sa ika-5 palapag, labis na nagulat si Kim nang makita ang pandaigdigang transfer portal. Hindi niya kailanman naisip na gagamitin niya ito. Narinig lang niya ang mga bulong tungkol sa kung paano ito lihim na pinapatakbo ng ilang pandaigdigang organisasyon. Binanggit ni Sung-hoon na tanging ilang piling tao lamang ang makakapasok, at si Tae-sik ang nag-ayos nito para sa kanila. Nakatayo sila sa harap ng US portal, at tinanong ni Sung-hoon kung handa na si Kim na sumakay sa pinakamabilis na transportasyon doon. Umiti si Kim at sinabi na mukhang masaya ito kahit na hindi siya sigurado kung ito ay talagang maituturing na transportasyon. Pagkalipas ng kaunti, lumapag sila sa Los Angeles. Tumingin si Kim sa isang ulat na naglilista ng 3 nangungunang ranggo na nakatakdang tumulong sa gate, ang Iron Shield ng Amerika, Athena ng Europa, at Demon King ng Korea, na kilala sa kanyang nagniningning na mga mata. Nagsisimula ng magtaka si Kim kung kaya ba niyang makipagsabayan sa mga manlalaro na tulad nila. Dahil dito, huminto sila sa isang lugar ng militar na napapalibutan ng mga tangke. Sinabi ni Sung-hoon sa kanya na dito nagsisimula ang lahat sa nakabaliw na bahagi ng mundong ito. Nakatayo sila sa harap ng maze ni Hyeon. Habang tinitingnan nila ang gate, may isang grupo ng mga manlalaro na napansin ang mga bagong dating at nagtataka kung Koreano sila.
Si Baal na may puting buhok ay nagsabi na hindi pa niya nakita si Kim dati at inisip na kasama siya ng asosasyon. Ginamit niya ang kanyang kakayahan para tingnan siya. Isang dalagang may lila ang buhok ang tumingin din at nalaman niyang si Kim ay may 0 stats at level 1 lang, bukod pa sa isang natatanging kakayahan na hindi niya mabasa. Tinanong niya si Baal kung nakikita niya ito, pero nalilito rin siya. Pareho silang naging mausisa, at ngumiti ang babae na parang may alam siya. Sinabing mukhang bagay kay Kim at baka masaya kung makakasama siya. Sa pader ng bato, biglang may lumabas. Nanatili si Kim sa kanyang kalmado at inugoy ang kanyang espada nang biglang tumalon ang isang higanteng gagamba sa kanya. Tinawag niya si Songhun na agad na tumakbo at tumama ng matinding suntok sa mukha ng gagamba. Nawala ang halimaw at huminga ng maluwag si Songhun. Tumango si Kim bilang aprobado at ngumiti, sinabing oras na para umalis. Sumang-ayon si Songhun dahil 15 oras na silang nagtatrabaho. Nagpasalamat si Kim at nagbiro si Songhun na dahil sa mabilis na paglaki ni Kim, siya na ang dapat magpa-dinner sa susunod. Nagkamay sila at naghiwalay ng maayos. Isang linggo matapos umalis si Songhun, naging magaling na si Kim sa pagpatay sa mga higanteng gagamba, pero ang paulit-ulit na pagharap sa parehong mga halimaw ay nagpaparamdam sa kanya na siya'y naiinip. Naiisip niya na ang mas malalakas na mga halimaw ay malamang na nasa mas malalim na bahagi malapit sa silid ng boss. Pagkatapos ay nakita niya ang isang bola ng puting sinulid at naaalala ang sinabi ni Songhun na ito ay sinulid ng Rockney. Parang isang one-way ticket na nagbabalik sa kanya sa pasukan ng gate, isang safety net mula kay Tai-Check na para lamang sa mga emergency. Pero nagpasya na si Kim na hindi ito gagamitin hanggang makuha niya ang elixir. Bigla siyang natigilan. Isang sigaw ang umuukit sa hangin. Ang mga singsing sa kanyang mga kamay ay nagsimulang magliwanag, at kidlat ang sumisiklab sa paligid niya habang hinuhugot niya ang kanyang espada. Tinanong niya ang mga igo kung narinig nila ang sigaw na iyon. Sumingit si Lu at sinabi na may kakaiba at pinayuhan siyang huwag pumunta. Nangangalit siya sa pag-iisip kung baka ito ay isang patibong. Dapat niyang tingnan ito ngayon bago pa maging delikado, at sumasang-ayon ang kanyang mga igo. Nakita niya ang isang batang babae na nakatali at umiiyak ng tulong, pero parang may mali. Nalilito siya kung bakit siya nasa loob ng gate at pinaghihinalaan na baka ito ay isang uri ng bitag, tulad ng isang anglerfish na sinusubukang akitin ang kanyang biktima. Nagpasya si Kim na magpanggap na hindi niya nakita ang babae, pero narinig niya itong tinatawag ang kanyang ina. Humihikbi siya, humihingi ng tawad dahil hindi siya nakakuha ng pera para sa paggamot. Huminto siya sa kanyang mga yapak, nakangangaang panga. Lu ay nag-rolling ng kanyang mga mata, sinasabi na malinaw na ito ay isang bitag at kahit isang 9 na taong gulang ay hindi maloloko dito. Pero mahigpit na hinawakan ni Kim ang kanyang espada, mabilis na tumakbo, pinutol ang mga baging, at kinuha ang batang babae sa isang iglap. Pagkatapos, sumandal sila sa isang pader para magpahinga. Tinanong ni Kim kung aksidente bang nalayo si Sujung sa kanyang grupo. Ipinaliwanag niya na nangyari ito sa isang iglap. Ang pangalan niya ay Sujung, at ang espesyal na kakayahan niya ay enhancement. Sa tingin ni Kim, kahit isang batang kasing edad ng 10 ay maaaring maging manlalaro kung magamit nila ang kanilang mga kakayahan, kahit na mahirap para sa mga menor de edad na makapasok sa mga koponan. Dahil ang mga enhancement skills ay medyo bihira, marahil iyon ang dahilan kung bakit napunta si Sujung sa ganitong mapanganib na sitwasyon. Ibinigay niya sa kanya ang isang basic safe zone kit na tatagal lamang ng isang araw, pero umaasa siyang may darating na makakatulong sa kanya sa panahong iyon. Bigla, tumayo si Sujung na may luha sa kanyang mga mata at nagmamakaawa na isama siya nito. Tinanggihan niya ito, sinasabing kailangan matutunan ng mga manlalaro na mabuhay ng mag-isa. Wala na siyang magagawa pa para sa kanya. Hinawakan ni Sujung ang kanyang manggas at nagmamakaawa na manatili, sinasabing makakatulong siya. Binanggit niya na siya ay bago at nagsisimula pa lamang ngunit may ilang espesyal na kasanayan. Nag-isip si Kim sandali habang sinasabi niya na may ipinangakong pera sa kanya para sumali. Humarap siya at sinabi niyang hindi siya babalik hanggang hindi pa nalilinis ang mga gate. Magiging mapanganib ito, at kahit na paghahatian nila ang gantimpala, hindi kanya ang elixir na iyon. Parang nagulat siya at tinanong kung ibig sabihin ba noon ay isasama siya talaga.
Sabi ni Kim oo, pero binalaan siya na kung pipigilan siya nito, ibibigay na lang niya ito sa ibang team dahil hindi siya babysitter niya. Sumigaw siya ng pasasalamat, at napagtanto ni Kim na ang pagkakaroon ng katulong ay nagpapadali ng pangangaso.